isang gabi. Kasalukuyang kumukulo ang lana sa altar. Apo, nandito na sila. Humanda ka na. Opo naman, Lolo. Kanina ko pa sila inaantay eh. Sa katunayan, natigil sa pagsasalita si Marco. Bumukas ang bintana. May kung anong humila sa kanya palabas. Tumising si Marco sa bakuran. Marahang tumayo ang binata at nagpagpag ng damit. Ay nako, araw-araw na lang kayong nanggugulo. Hindi ba kayo nagsasawa? Hindi nga kami aalis dito hanggat gustong manggamot ni Lolo Carpio. Dito lang kami. Kung ayaw nyo sa amin, kayo ang umalis. Kitang-kita ni Marco ang itsura ng nilalang. Nakapatiwarik ang aswang. Nakatitig sa kanya. Gumapang ito ng mabilis. Bago tuluyang makalapit, tumalon ang nilalang. Walang pagdadalawang isip na sinunggaban si Marco. Kanina pa ako nagpipigil sa inyo eh. Ngayong sinagad niyo ako, pasensyahan tayo. Kaso nga lang, bago tuluyang magpang-abot, lumabas si Lolo Carpio. Nag-uusal ng mga orasyon habang hawak ang lana. Binuksan niya ang botelya. Isinaboy sa mga aswang. Umangil ito ng napakalakas at tuluyang umalis sa lugar. Apo, hindi sa lahat ng oras kailangan mong gumamit ng dahas. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Marco. Taong 1987, Zamboanga. Iba't ibang uri ng elemento at nilalang ang nakakaengkwentro ni Lolo Carpio at Marco. Dalawa na lamang silang magkasama sa araw-araw. Maagang naulila si Marco sa mga magulang, parehong biktima ng mga aswang. Araw-araw, ginugugol na Lolo Carpio